Chinky, bakit kaya maraming tao nang gustong maging seafarer? Kasi naririnig na malaking sweldo, dollar ang kita. Ang tanong, totoo ba? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Alam nyo ba ang Pilipinas ay ang isa sa pinakamalaking supplier po sa seafarer sa buong mundo? As a matter of fact, umaabot ng 25% ang global maritime workforce. Ang ibig sabihin po niyan, milyong-milyong Pilipino ang pumipili ng trabahong ito. Bakit? Kasi malaki ang demand ng seafarer sa buong mundo. Pati sa industry ng ikang hospitality, syempre shipping, or if not naman yung mga tinatawag na industrial. Opo, ano naman po ang pros and cons ng pagiging isang marino or isang seafarer? Pros, syempre mataas ang kita. Hindi bababa ng $1,000 to $2,000. Lalo na kung officer ka, papalo pa ng 3,000 pataas. Mas mataas to kumpara sa maraming trabaho sa Pilipinas. Pangalawa, malaki ang chance na makakaipon. Bakit naman, Chinky? Kasi libre pagkain, libre ang tirahan. Ibig sabihin, konti ang gastos. Hindi sila makakadaong sa lupa agad. Kaya mas mataas po ang panahon na sila ay makakaipon malayo sa tukso. Pangatlo, may dedicated time din sa pamilya. Bakit? Kasi nga po, may panahon po na 6 months, no? Or if not 9 months ang buwan sa barko, may 2 buwan hanggang 4 na buwan na bakasyon sa lupa. Kaya kapag nasa bahay, buong oras ang focus sa pamilya. Pero meron namang cons. Ano naman pong cons? Siyempre, mawawalay pa rin sa pamilya. Walang uwi, lalo na sa special occasion. Hindi nyo naman pwede sabihin, ay uuwi muna kami ha, pwede ba? Hindi po pwede. Pangalawa, may mental and emotional stress. Alam nyo ba, mahigit sa 25% ng mga seafarer nakaranas ng tinatawag na stress. Yung tinatawag na seasickness or homesickness dahil malayo sa pamilya. Pangatlo, delikado at minsan mahirap din ang trabaho. Hindi to office job ha. Physical risk, lalo na harsh conditions sa dagat. Or if not na po, nasa loob sila ng makina, di ba? O lalo na kung nasa loob po sila ng tinatawag natin na industrial, na yung ginagawa po na may mga chemicals at may mga hazard condition. Pang-apat, minsan hindi nakakaipon. Bakit po? Wala ngang sistema pagdating sa pera. At nung tumaas pa ang kita, tumaas pa ang gastos. Kaya nga ang tanong, bakit marami pang gustong maging marino? Dahil nga una, sa opportunity at pangalawa, kumita. Pero tatandaan, hindi lang po sweldo ang pwedeng magpaginhawa po sa atin. Kailangang matuto, magdisiplina at gumamit ng pera. Sana naman naliwanagan kayo kung bakit maraming tao ang gustong maging seafarer. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.